Magandang gabi. Ito po ang breaking news coverage kaugnay sa Bagyong Pepito. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kasanib puwersa natin sa mas pinalawak na pagbabalita ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, IBC at ang inyong People's Television. Ako si PCO Assistant Secretary Joey Villarama. Nakahanda na ang Calabarzon Risk Reduction and Management Council sa posibleng maging epekto ng Bagyong Pepito sa rehiyon, lalo na sa lalawigan ng Quezon. Yan ang breaking news ni Patricia Bermudez ng Philippine Information Agency Calabarzon. Patricia? Yes po, good evening. Nakahanda na ang Calabarzon RDRRMC at ang mga lokal na pamahalaan para sa matinding epekto ng Super Typhoon Pepito. Ayon kay Rayan Derek Marquez, Officer in Charge ng Office of Civil Defense Calabarzon, nagsimula na ang preemptive forced evacuation sa mga lugar na dadaanan ng bagyo, ayon sunod na rin sa atas ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kasado na rin ang mga composite team ng rehiyon na binubuo ng Search and Rescue Units at Telecommunications Unit na ikinalat sa buong rehiyon. Nakapreposition na din ang mga relief goods ng Department of Social Welfare and Development kung saan 9,000 ay ipinadala sa Polillo Group of Islands. Nakahanda na rin ang mahigit sa 19,000 family food packs sa warehouse ng DSWD Calabarzon sa Real, Quezon. Bukod dito, nakahanda na rin ang clearing teams ng RDRRMC para mas madaling makapasok ang mga heavy equipment at mas madaling access ng mga search and rescue units sa mga apektadong lugar. Sa lalawigan ng Quezon, pinamantala ng mga lokal na pamahalaan ang magandang panahon kanina para ilikas ang mga residente sa mga evacuation centers. Ilan sa mga ito ang bayan ng Tagkawayan at Katanawan na patuloy din sa pagsasagawa ng mga kaukulang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Katuwang ng mga lokal na pamahalaan ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, at mga miyembro ng kapulisan sa paglilikas sa mga residente. Batay sa forecast ng Pag-asa, inaasahan ang matindi hanggang walang humpay na pag-ulan sa malaking bahagi ng Calabarzon hanggang bukas dahil sa pagdaan ng Bagyong Pepito. Kaya naman patuloy ang RDRRMC Calabarzon sa pagsuporta sa mga lokal na pamahalaan upang paghandaan ang matinding epekto ng bagyo. Para sa Breaking News, Patricia Bermudez mula sa Philippine Information Agency, Calabarzon. Maraming salamat, Patricia Bermudez. Ipinatutupad na ang forced evacuation sa coastal areas ng Albay. Maaga namang namahagi ng food packs ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Yan ang breaking news ni Gab Villegas. Iniutos na ng lokal na pamahalaan ng Tiwi Albay ang forced evacuation sa mga coastal areas at mga delikadong lugar. Nag-ikot ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at si Tiwi Mayor Jaime Villanueva sa mga barangay para lumikas sa mga residente. Nakahanda na rin ang kanilang mga sasakyan at kagamitan na gagamitin sa kanilang disaster response efforts. Binabantayan na rin ng LGU ang malakas na hangin at posibleng storm surge dahil sa Super Typhoon Pepito. Ayon sa LGU, tinatayang aabot sa 4,300 pamilya o higit 14,000 individual na ang nailikas mula sa 25 mga barangay. Ayon sa alkalde, 90% na ng kanilang mga residente ang nailikas. Ang ginagawa namin, maaga pa lang, nagsa-sound tracking kami. Yun ang ginagawa para ma-inform ang tao doon sa seriousness ng sitwasyon. Kasalukuyan namang nananatili ang mga evacuees sa mga evacuation center at mga matitibay na private houses sa bayan. Namahagi na rin ang LGU ng mga family food packs at mga hot meals sa mga evacuees. Umaasa ang LGU na makasasapat ang kanilang mga stockpile ng family food packs. Hindi pa man direktang tumatama ang Super Typhoon Pepito sa Bicol Region. Nagsisimula ng humampas ang mga malalaking alon sa dalampasigang sakop ng Barangay Baybay sa Tiwi, Albay. Nag-viral din sa social media ang umano'y storm surge sa Barangay Lourdes kung saan makikitang rumagasa ang tubig dagat sa mga kabahayan. Naglabas rin ng Pag-asa ng storm surge warning kaninang 2:00 ng hapon kung saan maaaring makaranas ang Tiwi na aabot sa 2.1 hanggang 3 meters na alon. Pero ang lokal ng pamahalaan,
mayroong paliwanag. High tide lang po yon, sumabay lang sa malakas na hangin. Precisely, kaya nagpa-evacuate na kami kahapon para ma-prevent yung mga ganong situation. Mayroon namang paalala ang LGU sa mga residenteng hindi pa lumilikas. Mag-evacuate na sila habang may panahon pa. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kanina po ay may ulat tayo mula sa PIA Calabarzon. Ngayon, kamustahin naman po natin ang Office of Civil Defense sa naturang rehiyon. Ang Calabarzon ang isa sa mga inaasahang tatamaan ng bagyong Pepito. Makakausap natin via Zoom si OCD Region 4A OIC, Ryan Derek Marquez. Magandang gabi po, Ginoong Marquez. Yes. Magandang gabi po. Asset Joy. Meron pong ipinatupad na evacuation lalo na po dun sa kautusan ng DILG na ilikas po yung mga nasa coastal areas dahil sa banta ng daluyong o storm surge. So, kamusta naman po ang paglilikas at sumusunod naman po ba yung mga residente natin? Sa lukuyan po ay kumukuha pa kami ng data at sa ngayon po, ang nailikas na po natin ay umabot na sa 5,551 families or umabot na po ng 19,871 individuals. Kaya na po karami yung ating mga preemptive evacuate. And tuloy-tuloy po hanggang ngayong gabi yung ating preemptive evacuation. Nakikipag-usap po tayo ngayon sa mga local government units, sa mga provincial DRMO upang hikayatin or makuha yung mga datos ng mga nailikas na. Sa kasalukuyan po, ongoing yung aming updating meeting at kinukuha po yung mga datos ng mga nailikas, pati po yung mga areas na kung tatamaan po ng bagyo. Opo, sir. Doon pa rin po tayo sa storm surge. So, isa po sa mga concern kahapon sa situation briefing kasama po ang ating Pangulo, kung yung mga evacuation center o yung paglilipatan po ng ating mga residente ay mataas o high enough po para hindi abutin po ng daluyong o ng storm surge. So, meron sa pagkakaalam po ba ninyo, yung lokasyon po ba ng ating mga evacuation center ay hindi naman maaabot? Kasi kanina po bago tayo umere, nakita ko po sa ulat ng Pag-asa na pwedeng umabot sa 3 meters naman po yung storm surge. Opo. Ganun nga po, sa bandang Quezon po, almost 3 meters yung higit sa 3 metro yung taas. So magkaroon po ito ng significant na damage. Sinisigurado po natin na malayo po yung mga evacuation center natin sa mga lugar na mga high risk. So yun po yung natin, kaya patuloy po yung ating pagkausap sa mga residente na magsilikas na. At ang po natin ito, vertical po yung evacuation, mas mataas po dapat dun sa lugar na kanilang pinanggalingan. In terms of supplies po, yung food and non-food supplies po natin, sapat po ba yung naka-imbak po at yung mga ipinapamahagi sa mga evacuation center? Opo. Ang pauna po na magpo-provide ng mga pagkain or supplies sa ating mga nasa evacuation ay yung mga local government units po. Kung sakali po na pangangailangan pa sila, ang Regional Office Calabarzon, ang DSWD po, ay may sapat naman po na ibibigay. Karamihan po ng ating mga supplies ay nailagay na natin o na-position na natin sa Quezon, lalo po dun sa mga island towns ng Pulilio. So meron po tayong enough para doon at nilipat na rin po natin sa mga malapit na areas yung ating mga pre-positioned goods. So sa ngayon po, meron tayong at least 69 na warehouse sa pangangalaga ng local government units at sa pangangalaga po ng mga field offices ng DSWD. At ito po ay naglalaman ng mga pre-positioned na mga food packs. Opo sir, in terms of the rescue equipment naman po at saka yung equipment na posibleng gamitin para po sa pag-clear po ng mga daan kung sakali po magkaroon ng landslides, naka-preposition na rin po ba sila? Opo. In addition po dun sa mga kakayahan ng ating mga local government units, minarapat po ng ating regional office na i-preposition na rin po
yung mga gamit ng ating rehiyon. So sa ngayon po, sa 5 probinsya sa Calabarzon, naka-pre-position na yung ating mga composite units. So ibig sabihin po, magkakasama po ito ng mga units, sa mga SRR, Search and Rescue, mga emergency telecom, pati po yung ating mga clearing equipments. Nakalagay na po sila sa mga pre-position areas po natin. Alright, maraming salamat po at mag-iingat po kayo. OCD Region 4A OIC Rayan Derek Marquez. Patuloy pa rin ang paglikas ng mga residente na naninirahan sa mga delikadong lugar sa Virac, Catanduanes. Para sa update, nasa linya ng telepono si JM Pineda mula sa IBC. Magandang gabi sa iyo, JM. Magandang gabi, Asik Joey. Nagsimula na ngang sumungit ang panahon at humagupit ang bagyong Pipito sa iba't ibang bahagi ng Catanduanes ngayong gabi. Malakas na hangin at ulan nga ang naranasan ng mga residente ng probinsya kung saan nakataas ng signal number 5. Katakot-takot din ang naririnig nilang sipol ng hangin dahil sa bugso nito. Nagsimula nga magparamdam ang bagyo kaninang hapon sa probinsya. Pero sa ngayon, Asik Joey, ay wala na ng tao sa mga shoreline ng Catanduanes dahil ang iba sa kanila ay nagsiikas na kaninang hapon at umaga para makaiwas na raw sa gupit ng bagyong Pipito. Ang ilan sa mga residente ay inakyat at binalot na ang kanilang mga kagamitan sa bahay upang hindi madamay kung sakaling wala na sila sa kanilang mga kabahayan. Kahapon pa lang daw kasi ay nagsimula ng magbabala ang mga opisyal ng barangay na lumikas na para di abutin ng malakas na ulan. Inaasahan din, Asik Joey, ang mga daluyong o storm surge sa mga baybaying lugar ng probinsya na posibleng magdulot ng mataas na baha. Para sa Breaking News, ako si JM Pineda ng IBC 13. Maraming salamat, JM Pineda. So kanina po, bago po tayo umere, dun po sa latest na bulletin po ng Pag-asa, malapit na po either as we speak, pa-landfall o magla-landfall po ang bagyo sa Virac, Catanduanes kung saan po nag-ulat ang ating kasamahang si JM Pineda. Samantala, nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan ang ilang evacuees sa Albay na lumikas dahil sa bagyong Pepito. Yan ang breaking news ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas sa Albay. Maagang lumikas si Aling Lolita Blanco Brondial ng Mauyod, Legazpi City matapos na matanggap nila ang abiso dahil sa banta ng Super Typhoon Pepito. Naranasan na nila aniya ang abot dibdib na baha noong mga nagdaang mga sakuna, kung kaya't inagahan na nilang pumunta sa itinalagang evacuation centers ng kanilang barangay. Alas 2 niya ako nakabili dito ako. Tapon pa. 2 o'clock. Kasi nagdaraman kami ng kagawad nila. Pagbaralyo na kamo. Sa importante makabaliw na kamo. Sa mga ngaran nga nito, ikukuruan nila. Hindi dyan nabaliw. Kaya 2 o'clock niya ako nakabili. Tapon pa. Lubos naman ang pasasalamat ni Lolita sa pamahalaan dahil sa natanggap nilang ayuda gaya ng pagkain. Nakulaon na po salamat sa gobyerno. Primero sa mahal na Diyos, tapos sa man sa inda. Salamat sana priming ganyan. Na pag may iba, basong-basong. Thank you. Ayon kay Albay Acting Governor Glenda Bongao, ipinaubaya na nila sa mga LGU ang pamamahagi ng ayuda dahil nauna na nilang ibinigay sa mga lokal na pamahalaan ang mga relief aid gaya ng bigas at canned goods. Tayo po sa Provincial Government of Albay, yung natitira natin dito na mga relief goods ay naibigay na natin. Kahit na augmentation tayo, pero naibigay na natin sa mga LGUs. Pati po ang DSWD ay nakipagsabayan din sa atin. Sa kabila nito, patuloy naman na binabantayan ng pamahalaang lalawigan ng Albay ang sitwasyon dahil sa banta ng Super Typhoon Pepito. Haliligdis sa Legazpi City, Albay, Paul Hapin, Radyo Pilipinas. Handa naman ang mga lokal na pamahalaan sa ikatlong distrito ng Albay para sa pagdating ng bagyong Pepito. Yan ang breaking news ni Emmanuel Boncodin ng Radyo Pilipinas sa Albay. LGUs at mga uniform personnels sa lalawigan ng Albay bilang paghahanda sa paparating na bagyong Pepito. Sa kabila ng masungit na panahon, walang tigil ang pamamahagi ng relief packs sa mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers, partikular sa Pulangi. Sa bayan ng Libon at Uwas, mahigpit nang ipinatutupad ang forced evacuation
para sa mga residente at sa high-risk areas tulad ng mga mabababang lugar, paanan ng bundok at malapit sa dalampasigan. Hangad ng lahat ang zero casualty goal, kaya maagap nang nagsagawa ng preemptive evacuation ang karamihan sa mga LGUs sa kani-kanilang nasasakupan. Samantala, patuloy ang monitoring, repacking at pamamahagi ng relief goods sa Pulangi bilang bahagi ng preparasyon bago pa man maglandfall ang bagyo. Kasabay nito, pinaigting rin ang mandatory evacuation upang tiyaking ligtas ang mga residente mula sa posibleng pagbaha, landslide at storm surge. Hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na makinig sa mga opisyal na anunsyo, sumunod sa mga alituntunin at makipag-ugnayan sa barangay officials para sa kanilang kaligtasan. Tinitiyak ng mga LGUs na nakahanda ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sa mabilisang aksyon sa anumang emerhensya habang patuloy ang pagbabantay sa sitwasyon ng panahon. Para sa Breaking News, Emmanuel Bungkutin mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Nakakasana ang equipment ng Department of Information and Communications Technology o DICT para sa tuloy-tuloy na komunikasyon sa mga lugar na apektado ng bagyong Pepito. Yan ang breaking news ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Nakahanda na ang Government Emergency Communications System Mobile Operations Vehicle for Emergency o JEX-MOVE ng Department of Information and Communications Technology Bicol upang magbigay ng asistensya sa isinasagawang disaster response ng Office of the Civil Defense Bicol dahil sa banta ng Super Typhoon Pepito. Tutulong ang nasabing aparato sa pagtugon sa oras ng kalamidad at sakuna. Palalakasin at titiyakin ito ang linya ng komunikasyon upang matukoy ang mga lugar na mangangailangan ng tulong. Ayon sa DICT Bicol, ang JEX-MOVE dispatch ay naglalaman ng satellite communication tool na kayang makapagbigay ng internet connection kahit na nasa ground zero ang lugar na tinamaan ng kalamidad. Bukod dito, mayroon din itong generator set na kayang magbigay ng supply ng kuryente. Binubuo ang unit hub ng isang mobile operation at coordinating center na nagsasama ng advanced na sistema ng komunikasyon na makikita sa isang custom na heavy-duty truck at isang dispatch. Para sa Breaking News, Gary Carl Carillo mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Unti-unti nang nararamdaman ang bagyong Pepito sa Calapan Oriental, Mindoro. Ang LGU doon handa na sa pangangailangan ng mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Yan ang breaking news ni Vincent Roque ng IBC 13. Vincent? Yes, Asek, unti-unti nang nararamdaman ang panakanakang ulan at hangin na dulot ng bagyong Pepito sa bayan ng Calapan. Kaugnay nito, nagpadala na ng mga ayudang pagkain ang LGU ng Oriental Mindoro upang makatulong sa mahigit 200 pasahero, lalo na ang mga truck at private vehicles na nasa gilid ng kalsada. Nagpadala rin sila ng mga portalet para mas siguro na magkakaroon pa rin ng tama at malinis na palikuran ng mga ito. Samantala, nakataas pa rin sa signal number 1 ang Oriental Mindoro at patuloy pa rin na nakaantabay ang lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamayan sa lugar. Para sa Breaking News, Vincent Roque mula sa IBC 13. Maraming salamat, Vincent Roque mula sa Calapan Oriental, Mindoro. So, kanina po ang concentration o ang focus po natin ay sa Bicol Region kung saan base sa ulat ng Pag-asa ay posibleng naglandfall o papalandfall pa lamang po sa Virac, Catanduanes ang bagyong si Pepito. At narinig natin sa mga ulat mula sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang ahensya ng state media ang paghahandang ginagawa ng ating mga LGU para mailikas at malagay sa mga evacuation center ang mga residente na posibleng malagay sa alanganin o sa peligro dahil sa banta ng hangin, ng malakas na pagbuhos ng ulan at pati na rin ng storm surge. Kanina po meron tayong ulat mula sa Tiwi Albay na
naranasan o nakita na nga po yung pagpasok ng tubig sa mga lansangan bunsod nga nitong daluyong, kaya hinihikayat ng mayor na yung mga hindi pa po lumilikas ay lumikas na po habang meron pa silang pagkakataon. Samantala, itinaas na sa red alert status sa buong Marinduque o ang buong Marinduque dahil sa banta ng bagyong Pepito. Naroon ngayon si Dennis Nebrejo ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Dennis? Nagpulong ang mga kasapi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Kapitolyo ng Marinduque na kung saan kanilang tinalakay ang mga gagawing hakbang sa operasyon ng paglikas ng mga tao na nasa mababa at mapanganib na lugar na maaring abutin ng pagbaha at landslide sa 6 na bayan sakaling maranasan ang agupit ng bagyong Pepito. Sinabi ni PDRRMO Chief at Chairman ng PDRRMC na si John Fernandez Jr. na kanilang isinailalim ang buong probinsya sa red alert status na ang ibig sabihin na dapat ang mga konsernadong ahensya ng pamahalaan, pati ang mga MDRRMO, ay nasa kanilang mga impilan upang i-monitor ang sitwasyon ng kanilang nasasakupan at kung kailangan ng ilikas ang mga residente na nasa mga delikadong lugar. Ayon pa kay Fernandez, walang tigil ang kanilang pagmomonitor at pagkuha ng datos kahit hindi pa nila nararanasan ng malakas na hangin at ulan. Nakahanda na rin ang mga heavy equipments, ambulansya, chainsaw, rubber boats at mga gamit pangkaligtasan sakaling ito ay kanilang kailanganin. Samantala, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa buong Marinduque at ngayong ganap ng alas 8 ay naghatid na sila ng mga evacuees sa mga evacuation center mula sa bayan ng Buwak, Benavista, Gasan at Torrijos na umabot sa 1,368 individual mula sa 35 barangay na kabilang sa 413 pamilya. Para sa Breaking News, Dennis Nebrejo mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa. Maraming salamat, Dennis Nebrejo ng PIA Mimaropa. At yan ang breaking news coverage kaugnay sa bagyong Pepito. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, magkakasanib puwersa para sa mas pinalawak na pagbabalita ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, IBC at ang inyong People's Television. Ako po si PCO Assistant Secretary Joey Villarama. Magandang gabi sa inyong lahat.